Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa unang umaga ng ating gawain, sambang umaga. So marami pa sa atin ang wala, siguro ay mahirap pong maka-adjust sa unang araw. But anyway, meron po tayong ilang mga kasamang kapatid from Pinamalayan, sina Sir Alex, nariyan. So, salamat po. So, tayo po ay merong siyam na umaga na katulad ng ipinagpauna na kahapon. Ang ating mga pag-aaral o pagbubulay ay mga doktrinang nakapaloob tungkol sa ating kaligtasan. Ano ang layunin ng ating mga pag-aaral na ito? Una, para mas maging malinaw sa atin ang tungkol sa ating kaligtasan at mas lumalim ang ating mga nauunawaan, sa gayon hindi tayo maililigaw ng mga maling katuruan. At pangalawa, maganda rin itong pagkakataon para muli at minsan pa'y mapalalahanan tayo kung saan ba dapat ang focus ng pagdiriwang ng Kapaskuhan o ng pagsasaya. Kung minsan ang pagdadaos ng mga Christmas party o year-end fellowship o anumang tawag ang pwedeng gamitin, ay ginagawa na lamang ng iba for the sake of party and fellowship. Wala naman talagang pagbabawal doon. Pero sa ating mga Kristiyano at mga mananampalataya, kailangan nating maging maingat at mapagbantay sa ating mga motibo at dahilan bakit natin ginagawa ang isang bagay. Ang focus ng Kapaskuhan na hindi dapat sa atin. Dapat ito ay tungkol sa Diyos at sa kadakilaan ng kanyang plano para sa ikaliligtas ng tao. Kaya nagdiriwang tayo ng Kapaskuhan hindi dahil sa date. Nagdiriwang tayo ng Kapaskuhan para muli ay magbigay ng pasasalamat sa Kanya, papuri sa Diyos dahil sa Kanyang ginawa para sa bawat isa sa atin. Kaya sana'y magsuri muna tayo ng ating mga sarili bago natin ituloy ang anumang ating binabalak ngayong Kapaskuhan o kung merong paanyaya na dumalo sa isang Christmas celebration o Christmas party. Dahil baka yan ay mapabilang na sa sinasabi ng Biblia na walang taros na pagsasaya. Ngayong umaga po, bilang pag-uumpisa, actually nag-umpisa na kahapong umaga, ay tatalakayin naman natin ngayon ang tukrina tungkol sa pagiging ganap na makasalanan ng tao. Pagiging ganap na makasalanan ng tao. Sa theology po, ito ay tinatawag na total depravity of man. O sa ibang term, ginagamit ng ibang mga teacher yung word na radical corruption. Nang ibig sabihin ay, ang tao mula nang mahulog sa kasalanan sa pamamagitan ni Adan ay lubos at labis na naging napakasama sa kanyang kalikasan at itinuturing na, sabi ng Biblia, ay kaaway ng Diyos. Sa mga naka-attend po ng pag-aaral tuwing Tuesday sa Lucio Laurel, ito ay napahapyawan ng pagdaan. Sa pag-aaral ng Heidelberg Catechism, ito po ay binubuo ng 129 questions and answers tungkol sa ating mga pinaniniwalaan sa ating pananampalataya. Ang isa sa tanong na meron doon sa Heidelberg Catechism, just a quick recap sa mga nakarinig na nito, ay ito: nilikha ba ng Diyos ang tao na ubod ng sama at buktot ng kasamaan? Ang sagot ng Heidelberg ay, hindi. Sa halip, nilikha ng Diyos na mabuti ang tao at ayon sa kanyang wangis, nang ibig sabihin ay may totoong katuwiran at kabanalan, nang sa gayon ay makilala niyang tunay ang Diyos na kanyang manilikha, taos puso niya itong ibigin, mamuhay na kapiling siya, magpasawalang hanggang kaligayahan upang siya'y purihin at luwalhatiin.
Kaya sa orihinal na pagkalikha ng Diyos sa tao, hindi naman talaga tayo nilikha ng Diyos na masama. Kaya sabi doon, sa orihinal na paglikha ng Diyos sa tao, ayon sa kanyang idinisenyo, tayo nilikha niya ayon sa kanyang wangis. Ang isa pang tanong na meron sa Heidelberg ay, kung gayon, saan nagmula ang buktot na kalikasan ng tao? Yung pagiging makasama at makasalanan. Ang sagot ay, ito ay nagmula sa pagkahulog niya at pagsuway ng ating unang mga magulang, si Adan at si Eva. Doon sa paraiso, sapagkat doon ang ating kalikasan ay naging napakasama. Kaya tayong lahat ay pinaglihi at isinilang sa kasalanan. Kaya mula nang mahulog sa kasalanan ng ating mga magulang, si Adan at si Eva, ang lahat ng taong ipinanganak ay namana na ang pagiging makasalanan. Ang sagot ng Heidelberg pa ito, subalit gayon na lang ba tayo, ang tanong pala, gayon na lamang ba tayo kasama na wala tayong kakayahang gumawa ng kahit anong kabutihan at puro na lang kasamaan? Ang sagot po ng Heidelberg ay, oo, maliban na tayo isilang muli sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Nililiwanag ng mga pagtuturong ito at ng mga tanong at sagot na ito, ang totoong kalagayan at kondisyon ng tao sa harapan ng Diyos mula nang tayo ay mahulog sa kasalanan. Ano ang ipinapakita ng mga pagtuturong ito? Pinapakita po nito ang pagiging kawalang kakayanan ng tao, ang kawalang pag-asa at kawalan ng magagawa sa kanyang sarili para maligtas. Ang problema, hindi ito matanggap ng iba, lalo ng mga grupo at ng mga tao na nakahilig ang kanilang paniniwala at pananampalataya ng kaligtasan tungkol sa paggawa ng mabuti. Kasi nawawala na ng kabulan ng paggawa ng mabuti o pagiging good person. Sa kabilang banda, pinapaalalahanan tayo ng pagtuturong ito kung gaano kalupit at kalubha ang kinabagsakan ng tao mula sa pagkahulog sa kasalanan. Marami pong talataan sa Biblia ang pwede nating balikan at gamitin ngayong umaga para patutuhanan ang pagtuturong ito. Ang Genesis chapter 2-3 ay nagtuturo tungkol dito. Ang karanasan ng paggunaw sa mundo ay nagtuturo tungkol dito sa panahon ni Noe. At maging sa bagong tipan ay puno ng pagtuturo. Ngunit ngayong umaga, gagamitin ko ang teksto ng Roma, sulat ni Pablo sa Roma chapter 3 para ituro ang katotohanan ito tungkol sa pagiging ganap na makasalanan ng tao ngayong umaga. Sa Roma chapter 3 verse 9 to 18 ang teksto na ating gagamitin. Pakibuksan po ang inyong Bible. Ito po ang sinasabi. Ano nga, tayo bang mga Hudyo ay nakalalamang sa mga hintil? Hindi, sapagkat napatunayan namin na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ng lahat ng tao, maging Hudyo o Griego. At ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakauunawa at walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama at walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang lalamunan nila ay tulad ng libingang bukas. Ang kanilang mga labi ginagamit sa pandaraya. Dila nila'y makamandag na parang ulupong. Puno ng panunungayaw at masasakit na salita ang kanilang bibig. Matulin ang kanilang mga paa sa pagbububo ng dugo. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi alam ang daan ng kapayapaan. At ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Ang una po, ano ang ibig sabihin na ang tao ay ganap na makasalanan? Tatlong bagay. Ano ang ibig sabihin ang tao ay ganap na makasalanan? Una, ito'y nangangahulugan na ang tao ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ng kasalanan. O sa ibang salita, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Ang sabi ni Pablo, sa paraan ng patanong, tayo bang
mga Hudyo ay nakalalamang sa mga Hintil. Kasi mga Hudyo, ang mga kausap niya dito ay mga religious people. Ang sabi niya ay hindi. Dahil napatunayan, sabi ni Pablo, na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao, regardless ng siya man ay Hudyo o Grego o sa ating term ay Hintil ang katumbas ng Griego. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin ng salitang nasa ilalim ng kapangyarihan? Ito'y nangangahulugan mga kapatid na sa likas na kalagayan ng tao, siya'y nagiging sunod-sunuran sa kasalanan. Ang nangingibabaw na pagnanasa na mayroon sa tao ay ang gumawa ng mga bagay na masama at di kalugod-lugod sa paningin ng ating Diyos. Ito'y nangangahulugan na ang tao ay sadyang papunta sa paggawa ng kasalanan o sadyang papunta sa paggawa ng masama. Dahil siya'y nasa ilalim ng kontrol ng kasalanan. Isa sa simpleng ilustrasyon na ito, ang mga bata, maliliit na mga bata ay hindi natin tinuturo ang gumawa ng masama. Sa halip ay kabaliktaran pa nga. Ngunit mapapansin natin na gumagawa sila ng mga bagay na hindi mabuti at maganda. Natututunan nilang magsinungaling kahit wala namang nagtuturo sa kanilang magsinungaling. Natututunan nilang mang-away kahit hindi naman sila tinuturo ang mang-away. Natututunan nilang magyabang kahit hindi naman sila tinuturo ang magyabang. At nagiging matigas ang ulo kahit hindi naman tinuturo ang maging matigas ang ulo. Kaya makikita natin na yung manifestation ng kasalanan ay makikita natin sa bata pa lamang. At yan ay pinatunayan ni David sa kanyang panalangin ng pagsisisi. Sa Awit chapter 51 verse 5, sabi niya sa kanyang panalangin, ako'y masama na buhat ng iluwal. Sa ibang salin ng Biblia, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Ang punto ni David ay ito, kahit sa pagkabata o pagiging bata, ay mapapatunayan mo ang pagiging ganap na makasalanan ng tao at yung total control ng kasalanan sa tao. Kaya ang pagiging makasalanan mga kapatid o ang pagiging makasalanan ng tao ay hindi nag-uumpisa sa panahong tayo magkaroon ng pagkamalay sa mga bagay sa mundong ito. Ang pagiging makasalanan ng tao hindi nag-uumpisa doon sa oras na magbukas ang kanyang pag-iisip tungkol sa tama at mali. Hindi. Ang pagiging makasalanan, pagiging ganap na makasalanan ng tao ay nag-uumpisa, sabi ni David, mula pa nang iliwal siya o ipaglihi ng kanyang ina. Kaya sa nasa sinapupunan pa lamang, tayo'y makasalanan na. Napansin niyo ba, sabi ng isang teacher, ang pag-iyak ng mga bata ay very demanding, na hindi po pwedeng hindi mo papansinin, hindi po pwedeng hindi mo aasikasuhin, dahil hindi sila titigil sa pag-iyak hanggat hindi mo na ibibigay ang kanilang gusto. Ganun ka-demanding ang kasalanan. Gusto nilang sila ang pinagsisilbihan. Hindi ba yun ang larawan ng self-centeredness? Yung pagiging nabubuhay sa sarili. Sabi sa Hasib, sa mga gumagamit ng materialis ng Hasib, ang isa sa explanation doon ng kasalanan ay, ang kasalanan ay yung pagiging makasarili at nabubuhay sa sarili. Gusto nilang sila ay pinagsisilbihan. Gusto nilang agad silang masusunod. At gusto nilang umiikot ang mga bagay sa kanila lamang. Kaya tayo hindi na magkadarapa, ang mga bata, ang mga nanay, ang mga tatay, hindi na magkandarapa sa pag-aasikaso sa kanilang mga anak para mabigay lamang ang kanilang gusto. Dahil hindi sila titigil sa pag-iyak kapag hindi na ibigay yun. Alam nating sa kaharian ng Diyos ay hindi ganyan ang kalakaran. Sa kaharian ng Diyos, ang nasusunod ay hindi tayo. Ang nasusunod ay kung ano ang gusto ng Diyos. Kaya kung ipipilit mo ang gusto mo,
ika'y sumusuway at lumalaban sa kalooban ng Diyos. Napansin nyo ba, minsan sa dami ng laruan ng mga bata, hindi pa rin sila makontento sa dami noon. Pag meron silang nakitang bago, pipilitin ng kanilang ina at tatay na bilhin yon. At kapag hindi mo ibigay, magwawala doon sa mall. Kukulitin ka ng kukulitin at pipilitin para ibigay mo sa kanya ang kanyang gusto. Ganyan kapilit ng kasalanan na maibigay ang nais ng laman. Walang kasiyahan o hindi marunong masiyahan sa kung anong meron. Hindi ba makikita natin mga kapatid na sa bata pa lamang naroon na? Totoo ngang wala pang muwang, sabi natin wala pang muwang. Ngunit naroon at makikita na natin ang mga early manifestation ng kasalanan o pagiging makasalanan ng tao. At kahit tayong mga bangulang at nag-aalaga ay nasusubok din ng pasensya at pagmamahal, hindi po ba? At minsan sumusundo tayo sa dulo ng ating pagpapasensya. Ang biro ng isang pastor ito, ipinanganak daw ang mga bata na maliit para hindi nila magawa tayong masaktan. At ipinanganak ang mga bata na cute. Sabi natin, ang cute ng mga bata para hindi natin sila masaktan. Kahit nakakagigil na ang kanilang kakulitan. Kaya minsan sinasabi natin, ang cute-cute. Ano ba yun? Paraan natin para iparelax ang ating sarili, na huwag magalit at saktan sila? O tayo nagmamaang-maangan sa katotohanan na ang tao ay tunay na makasalanan? Ang realidad po mga kapatid ay ito, sa pagiging makasalanan ng tao, hindi mo kailangang pumasok sa paaralan para matutunan kung paano maging masama. Dahil siya'y kusang lilitaw, kusang lalabas sa iyong pagkatao. At walang exempted, sabi ni Pablo. At lahat tayo dumaan sa pagkabata at pagiging sanggol. Kaya lahat tayo dumaan sa pagiging cute na nakakainis. At nakakagigil, nakakagalit. And yet dahil tayo cute, hindi tayo masaktan. Hindi ba ganyan minsan ang ating trato sa kasalanan? Ito'y nangangahulugan na walang sino man tao sa kanyang likas na kalagayan ang kayang tanggihan ng udyok na gumawa ng masama ni ang makaiwas dito. Nilalabanan ito ng ibang mga paniniwala at tao, grupo, ang pagtuturong ito dahil hindi sila naniniwala na ganun kaluba ang kalagayan ng tao. Hindi daw totoo yun. Ang kanilang isang halimbawa ay bakit ika si Noe? Ang sabi ng Biblia ay napakabuting tao ni Noe. At siya lamang ang natitirang matuwid ng panahong iyon. Malinaw ang sinasabi ng Biblia mga kapatid. Mapahudyo man, Grego o Hintil, ay parehong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Kaya simula nang mahulog sa kasalanan ang tao, sa pamagitan ni Adan, nawala na rin sa tao ang kakayanang makasunod sa Diyos. Sa halip ay sumuhay sa Diyos. Nawala tayo sa ilalim ng paghahari ng Diyos. At tayo napailalim sa paghahari ng kasalanan sa ating buhay. Sa impluwensya ni Satanas. Ang sabi ng Roma 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Si Adan na tinutukoy. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. At dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Walang taong walang sala. Yan ay malinaw sa Biblia. At malinaw yan kahit sa ating mga karanasan. Walang pwedeng makapagsabing wala akong kasalanan. Ang hamon ng isang pastor ay ito. Dahil meron daw lumapit sa kanya at nagsabing, against ako sa inaturo mo. Hindi ako naniniwala na ganyang kasama ang tao. Ang hamon ng pastor sa kanya ganito.
What if makukuha ko ang puso mo? At ating sasalain yan. At lalabas dyan ang lahat ng karumihan. Lahat ng pagsalangsang na meron ka. At project natin sa TV, sa monitor o sa proyektor. Sa palagay ko, ikaw ang unang-unang tatakbo para magtago sa kahihiyan. Walang reaksyon yung tao yun. Dahil alam niyang totoo ang sinasabi ng pastor. Kaya sa ating lahat na narito, lahat tayo nasa ganong parehong kalagayan sa pagkaalipin natin sa kasalanan. Hindi ba't ito'y nagsasabi sa ating mga kapatid na kahit gaano man maging napakabait ng isang tao, malibang siya'y katagpuin ng Diyos, ay imposible siyang makagawa ng mga bagay na hindi kinamumuhian ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, ang anumang gawa na hindi batay sa pananampalataya ay hindi nakalulugod sa Diyos. Kaya ang pag-aalipin ng tao sa kasalanan ay nagsasabing, malibang mayroong magpalaya sa tao, hindi siya makakaalis sa ganoong kalagayan o kondisyon. Ang problema paminsan ng tao ay ganito. Ibinabaling ng tao ang sisi sa kapaligiran, sa environment. Kasi ang mga nakakahalubilo ko nung pagkabata pa ganito eh. Ibinabaling sa gobyerno. Kasi naman ang inapairal na kultura, practice ng government ay ganito. Kaya sumasama daw ang tao. At sa iba't iba pa. Pwede natin sabihin meron silang contribution. Pero hindi sa kanila nagmula ang pagiging makasalanan mo o ang pagiging makasalanan ng tao. Dahil ang totoo, kahit wala ang mga impluwensyang iyan, ay lilitaw at lilitaw ang pagiging makasalanan mo laban sa Diyos. Lilitaw at lilitaw ang pagiging makasalanan ng tao laban sa Diyos. Ang punta ng tao ay sa pagsama at paggawa ng mga bagay na laban sa nais at kalooban ng Diyos. Laban sa kalikasan ng Diyos ang kanyang kabanalan at katuwiran. Sabi ni Pablo sa Efeso chapter 2 verse 2, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga suwail. Ang sabi ni Pablo, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan, napailalim sa kapangyarihan ng kasalanan. At ginamit niya ang description na mga taong suwail. Ang katibayan, mga kapatid, na ang tao'y alipin ng kasalanan ay ang kanyang pagsunod at pagtulad sa pamumuhay na mayroon dito sa mundo. Ang klase ng ating pamumuhay ay nagsasabi at lalong nagpapatunay kung tayo ba'y nasa ilalim ng paghahari ng kasalanan o tayo nasa ilalim ng paghahari ng Diyos. Kaya kahit sa ating mga mananampalataya na, mahalagang magsuri tayo ng ating sarili. Totoo bang tayo nasa ilalim ng paghahari ng Diyos? Dahil ang mga tunay na sumampalataya kay Kristo, ang sabi ng Biblia, wala na sa paghahari ng kasalanan, ng dyablo. Dahil tayo nasa ilalim ng paghahari ng Diyos. Ngayon, kung tayo nasa ilalim ng paghahari ng Diyos, dapat tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa gusto ng Diyos. Ang lalong malungkot at masaklap na katotohanan na ito, mga kapatid, hindi kaya ng tao sa kanyang sarili na lumaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Hindi natin kaya. Dahil ang totoo, hindi natin alam nung una na tayo alipin ng kasalanan. Ngayon lang natin nare-realize yan nang tayo nag-aaral ng Biblia, na tayo pala'y naging alipin ng kasalanan at naging sunod-sunuran sa Kanya. Kaya hindi kaya ng tao sa kanyang sarili, una dahil hindi niya alam, hindi niya namamalayan,
At pangalawa, kahit alam niya, hindi rin niya kaya sa kanyang sarili na makaalis doon. Dahil sabi nga ni David, pagkasilang pa lamang o sa sinapupunan pa lamang, ay naroon na ang ating pagiging makasalanan. Kung baga parang ito ay nakadikit na sa ating pagkatao. Ngayon, kung sino ang Panginoon mo, yun ang sinusunod mo. Yun ang prinsipyo, hindi ba? Kung sino ang Panginoon mo, yun ang sinusunod mo. Kaya kung ang kasalanan ang naghahari pa rin sa buhay mo, yun ang nasusunod. Pero kung ang Panginoon ang naghahari sa buhay mo, siya na ang dapat nasusunod. Kaya sa likas po nating kalagayan na tao, na makasalanan, talagang imposible tayong makasunod sa Diyos hanggat nananatili tayong alipin ng kasalanan. Ang paalala ni Pablo para sa lahat ng mananampalataya ito, sa Roma chapter 6 verse 11 to 14. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapot buhay naman para sa Diyos, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at inihandog sa Kanya ang buo niyong ihandog sa Kanya ang buo niyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyong kasalanan. Iyamang kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi ba't dalawang bagay ang ina-project ni Pablo sa mga talatang ito? Ang una, ina-project niya dito yung nakaraan. Inapaalala niya yung dating kalagayan before sumampalataya kay Jesus. Ang tao, nasa ilalim ng paghahari ng kasalanan. At ang sabi ni Pablo, huwag niyong hayaan kayo maalipin muli ng kasalanan. Yamang tayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Kaya tangi sa pamamagitan lamang ng kagandahang loob ng Diyos, ang tao maaaring makalaya sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Hindi po ba? Kung tayo sa ating sarili hindi natin kayang makaalis at makalaya sa kontrol at kapit ng kasalanan sa ating buhay, tangi sa biyaya nga lamang ng Diyos, sa kagandahang loob ng Diyos, maaari tayong makalaya doon. At yun ang meron tayo ngayon ng mga sumampalataya kay Kristo. Kaya ang paalala naman ni Pablo, dahil tayo malaya na din ba tayong gawin ang lahat ng ating ibig? Hindi. Sa halip gamitin natin ang ating kalayaan para gawin ang mga bagay na nais ng Diyos at makapagbibigay lugod sa Diyos. Kaya ang ating paglaya sa pagkaalipin sa kasalanan at sa paghahari ng kasalanan sa ating buhay ay dapat nating ibalik sa Diyos. Ito'y gawa ng Diyos dahil sa Kanyang habag at biyaya para sa atin. Sa ating mga nanalig at sumampalataya kay Kristo, pinalaya tayo ng Diyos mula doon. Hindi ba't ito isang larawan ng kahabag-habag at kaawa-awang tao na nasa ilalim ng kontrol at kapangyarihan ng kasalanan? Pangalawa, ang pagiging ganap na makasalanan ng tao nangangahulugan na tayo walang kakayanang maging matuwid, walang kakayahang maging matuwid sa harapan ng Diyos. O sa ibang salita, wala tayong kayang magawa na anuman para maging matuwid tayo sa paningin ng Diyos. Ang sabi ng verse 10 sa ating teksto, Roma 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid at wala kahit isa. Kaya sa pagiging ganap na makasalanan ng tao, ito'y nangangahulugan rin
na ang tao ay wala ng anumang kakayanan na gawing matuwid ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Regardless ng anuman ang kanyang background o pamilyang pinagmulan. Sa halip pa nga, tulad ng binasa nating talata kanina, ay ginamit ni Pablo ang salitang suwail para i-describe ang tao sa harapan ng Diyos na isang taong hindi katanggap-tanggap. Suwail. Kaaway. Sinusunod daw natin noon ang masamang takbo ng sanlibutan. At itinuturing na kaaway ang Diyos. Ito ang malungkot, mga kapatid, at masaklap na katotohanan. Binago ng kasalanan ang dating maayos na kalagayan ng tao kasama ang Diyos. Sa binasa nating mga tanong kanina tungkol sa Heidelberg Catechism na pagtuturo, doon ay inalarawan at ipinapakita ang kinabagsakan ng tao mula sa original beauty na meron ng tao papunta sa worst na pinagbagsakan nito. Ang tao, sabi doon at sabi ng Biblia, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Very familiar verse sa atin, hindi po ba? Tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ano na yung wangis na tinutukoy doon? Dahil ang Diyos naman ay walang katawan, walang pisikal na katawan, walang pisikal na anyo. So ano yung wangis na tinutukoy doon? Sabi ni Pablo sa Efeso 4 verse 24, at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Kaya yung wangis na tinutukoy sa Bible, na tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ay tumutukoy sa kalikasan ng Diyos sa kanyang katuwiran at kabanalan. Kaya sa uri na paglikha ng Diyos sa tao, ang tao ay nilikha ng Diyos na taglay ang wangis na yon, yung katuwiran at kabanalan ng Diyos. Ang problema, ang katuwiran at kabanalan ng Diyos na ito ay nawala sa tao ng kanyang pasyahan na pakinggan at sundin ang dyablo. Ang problema pa ito, ang katuwiran at kabanalan ng Diyos na nawala sa tao ay hindi naman isang bagay na maaari mong basta na lamang balikan, pulutin, damputin at angkinin muli. Hindi. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin ng wangis na iyon, ang Diyos din lamang ang may kakayanan na maibalik yun sa atin. At ito'y nilinaw ni Pablo sa kanyang mga pagtuturo. Katulad na sinabi niya sa Roma chapter 5 verse 1. Babasahin ko sa English translation, New English translation. Therefore, since we have been declared righteous by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya dito inalinaw ni Apostol Pablo na tayong mga sumampalataya kay Kristo ay naging matuwid hindi dahil sa anumang ginawa natin. We are declared righteous by faith sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang deklarasyon ng pagiging matuwid natin na hindi nakabatay sa anumang meron sa atin o anumang ginawa natin o magagawa natin para sa Diyos, ito'y nakabatay kay Jesus at sa kanyang ginawa sa krus para sa atin. Dinagdag pa sa 2 Korinto chapter 5 verse 21, ang sabi ni Pablo, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ano daw? Para makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos. Sino daw ang pwedeng makagawa noon? Sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ina-project again ni Pablo dito ang dalawang bagay, ang ginawa ni Jesus at ang hindi nagawa at kayang gawin ng tao.
Ano sabi ni Pablo? Dahil sa atin, hindi nagkasala si Kristo, ha? Wala siyang kasalanan sa ibang salita. Pero dahil sa atin, siya ibinilang, itinuring na makasalanan. Upang makipag-isa tayo sa Kanya at sa gayon mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya pinapakita ng talatang ito kung gaano katindi at kagrabe ang naging pagbagsak ng tao dahil sa kasalanan. Kinakailangan pang si Jesus ang gumawa para sa atin. Na dapat tayo. Pero bakit hindi tayo? Dahil hindi nga natin kaya. Kahit magsama-sama pa ang lahat ng tao, na ihandog ang kanilang sarili, hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Babalikan natin yung unang punto kung bakit. Ang sabi pa ng Isaiah chapter 64 verse 6 para bigyang diin ang katotohanan ito. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat. At tinatangay kami ng aming kasamaan na parang hangin. Ginamit naman dito para i-describe ang pagiging marumi ng tao sa katulad ng isang basahan. Sapagkat kaming lahat ay parang naging marumi at ang lahat ng aming katuway parang naging basahan. Basahang marumi. Ganun na lamang ang ikinabagsak ng tao dahil sa kasalanan. Na nawala sa kanya ang larawang ito, ang wangis ng Diyos, at napalitan ng isang makasalanan, marumi, kinasusuklaman ng Diyos. Nakikita po ba natin ngayon mga kapatid kung gaano katindi ang pinagbagsakan natin? At kung gaano kalalim din naman ang pinag-ahunan sa atin ng Diyos mula doon. Nasusundan po ba natin sa ating isip? Napipicture out niyo po ba sa inyong isip? Kung gaano ka worse ang kalagayan ng tao, and yet mula doon sa pagiging worse na kalagayan na yon, gumawa ang Diyos ng paraan para ilabas tayo doon, ialis tayo at iligtas tayo doon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Efeso 2 verse 3, dati tayo kabilang sa mga ito, namumuhay ayon sa pita ng laman, lust of the flesh, at sinunod ang mga samang hilig ng katawan, at pag-iisip, kaya't sa ating likas na kalagayan, sabi ng talata, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Kaya hindi lamang tayo ibinagsak ng luba ng kasalanan, o hindi lamang ibinagsak ng luba ng kasalanan ng ating orihinal na kalagayan, naging dahilan din ito, kaya ang tao ay napailalim ngayon sa puot ng Diyos, laban sa kasalanan. Sinasabi ng iba, bakit parang unfair naman ang Diyos? Nadaanan din ito sa pag-aaral sa Heidelberg Catechism. Ay si Adan lamang naman ang nagkasala. At hindi naman tayo present noon sa Eden nung nagkasala si Adan. Wala pa tayo noon, hindi pa tayo nag-exist. Bakit kinakailangang parehong bigat ng pagpaparusa ang kailangan din nating tanggapin at maranasan? Ano ang kaparusahan sa kasalanan? Roma 6:23. Sino ang nakaka-memorize? Sapagkat kamatayan ang kabayaran sa kasalanan. Bakit parehong bigat? Bakit parehong gravity? Ang paliwanag ng pagtuturo ay ganito. Babasahin ko muna yung isang komento ng main author noong Heidelberg Catechism na pinag-aralang iyon. Sabi niya, God punishes sin most severely. Pangalawa, most justly. And pangatlo, most certainly. He punished it most severely, that is, with present and eternal punishment
on account of its enormity and greatness, because it is an offense against the infinite good. Bakit daw gano'n na lamang kaseryoso ang pagpaparusa ng Diyos sa kasalanan? Ang sabi dito ay, paparusahan ng Diyos most severely, talagang matindi ang parusang ibibigat, igagawad. Justly, igagawad ng Diyos ang parusang ito ayon sa kanyang katarungan at ayon sa nararapat. And certainly, tiyak na tatanggapin ang parusang iyon. Bakit? Dahil ang sabi ng pagtuturong ito, because it is an offense against the infinite good. Sa ibang term, it is against the infinite God. O sa Tagalog, ito'y isang paglapastangang ginawa natin sa Diyos na pinakamakapangyarihan, pinakadakila, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na pinaglumulan ng lahat ng bagay. Kaya regardless of the size, kasi inalagyan natin minsan ng size ang kasalanan, maliit at malaki. It doesn't matter pagdating sa pagturing ng Diyos. Dahil lahat ng kasalanan, regardless of the size, ay itinuturing na isang seryosong offense sa Diyos. Kaya sadyang ang kasalanan ay karapat-dapat sa pagpaparusa ng Diyos. Serious offense. Hindi pa yan ituturing naman sa atin minsan kahit tayo mga mananampalataya na. Sa tuwing nagkakasala tayo at hindi agad natin pinagsisisihan ang ating mga kasalanan, nararamdaman natin bumabagsak ang ating buhay espiritual. Hindi po ba? Nararamdaman niyo po ba yon? Na kapag merong mga unconfessed sin sa ating buhay, bumabagsak tayo spiritually? At kapag di na tayo nakikipag-ugnay sa Diyos, bumabagsak tayo spiritually. Sadyang ang kasalanan ay may ganong epekto, mga kapatid, sa tao. Ibabagsak ka ng kasalanan hanggang sa puntong parang anong hirap ng makabalik o makabawi. Pinalayas ng Diyos sina Adan at Eva sa Eden. Bakit? Bakit hindi na lamang doon igawad ang parusa sa Eden? Dahil hindi pwedeng manatili ang taong makasalanan doon, gayong nananatili doon ang kabanalan at katuwiran ng Diyos. Hindi pwedeng magsama sa isang lugar ang kasalanan at ang katuwiran ng Diyos at ang kabanalan ng Diyos. Kaya kailangan silang paalisin ng Diyos. Nang misang mag-request si Moises, maaari ko po bang makita ang iyong mukha? Ang sabi ng Diyos, hindi. Dahil tiyak na mamamatay ka kapag nakita mo ang aking mukha. Ganon kadakila, ganon kaluwalhati ang kabanalan ng Diyos. Na walang sino mang tao na kahit si Moises, na tinaguri ang pinaka-humble person na i-describe sa Bible, nag-request sa Diyos, hindi na pagbigyan. Dahil sabi ng Diyos, tiyak na mamamatay ka. How much more tayo? How much more ang tayong mga tao na namumuhay ng pagsuway sa Diyos? Kaya ang totoo, ang pagpapalayas ng Diyos kay na Adan sa Eden, ay maituturing pa nga nating pagpapakita ng awa at habag ng Diyos sa tao. Pagbibigay ng second chance. Dahil walang sino mga makasalanang tao ang maaaring makapanatili sa harapan ng Diyos. Kaya noon nga sa practice ng mga Hudyo sa lumang tipan, hindi lahat ng Israelita pwedeng magparoot parito sa dakong kabanal-banalan. Tanging ang mga pari o saserdote lamang at may schedule sila. At bago sila pumunta doon, kailangang handang-handa ang naka-schedule ng saserdote para idulog ang buong bayan sa Diyos. Dahil noon tinatalian ng paa ng mga saserdote, kapag natagalang bumalik yon, malamang-lamang ay patay na. Kaya inihila nila pabalik. Kasi hindi sila pwedeng sumunod sa paloob.
kasi maaari din silang mamatay. Ganon ka kamangha-mangha at the same time ay nakakatakot ang kabanalan ng Diyos para sa mga taong makasalanan. Kaya tayo nakakalapit ngayon sa Diyos Ama ay dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi ng Hebreo, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Bagaman ganun ang paanyaya sa atin o sa mga taong sumampalataya kay Kristo, hindi nyo nangangahulugan na meron na tayong sapat na dahilan at buong may pagmamalaki na ay pwede na pala tayong lumapit, magpabalik-balik, hindi. Dahil makakalapit at makapagpapabalik-balik lamang sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang ginawa. Pangatlo at panghuli, ano ang ibig sabihin na ang tao ay ganap na makasalanan? Ito'y nangangahulugan na ang tao ay ganap na walang kakayanan sa mga bagay na espiritual. O sa ibang salita, nawala ang mga spiritual senses natin. Ang sabi ng sumunod na verse sa ating teksto, verse 11 and 12, chapter Roma 3, verse 11 and 12, walang nakauunawa, walang umahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas, nagpakasama, and then walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Again, ito ay papangatwiranan naman ng mga taong ang paniniwala na sa gawang mabuti ang kaligtasan. Ang linaw ng Biblia, wala kahit isa. Ngayon, hindi lamang pala binago ng kasalanan ang original nating kalagayan o yung larawan ng tao sa pagkalikha ng Diyos dito. Inalis rin ng kasalanan ang lahat ng ating kakayahang espiritual para gawin at nasain ang mga bagay na nais ng Diyos para sa atin at mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Kaya napapansin niyo po ba sa inyong pagkatao, sa inyong buhay na ang natural sa atin na hindi yung mga bagay na gusto ng Diyos. Ang natural sa atin na yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Kaya sabi nga ni Pablo, kahit siya ina-acknowledge niya yung katotohanan yun. Yung ayaw ko ang ginagawa ko, yung gusto ko ang hindi ko magawa. Nawala sa taong kakayanang maunawaan ang mga bagay na espiritual, sabi dito. At ang makapag-react sa paraang espiritual, sa halip ang tao'y naging makalaman at makamundo. Kaya ina-describe, kung babasahin po ninyo o sa inyong pag-uwi sa inyong mga bahay, basahin nyo ang buong chapter ng Roma, chapter 1, at doon na ina-describe ni Pablo kung gaano naging napakasama ng tao sa kabuuan ng aspeto niya. Sa pag-iisip, sa kalooban, sa salita, napakasama. Sa madaling sabi, walang bahagi ng pagkatao ng tao ang hindi naapektuhan ng kasalanan. At nakaapekto din yon maging sa ating mga spiritual senses. Kaya yung makipag-ugnay sa Diyos na wala sa atin yon. Yung desire na hanapin ng Diyos, sabi ng Bible, na wala sa tao yon, walang umahanap sa Diyos. Kaya nga nung nagkasala si Adan, sa halip na hanapin ng Diyos anong kanyang ginawa, siya ay nagtago. Ang tendency ng tao dahil sa pagiging makasalanan ay hindi pumunta sa Diyos kung hindi umalis. Lumayo, lalo sa Diyos. Yun ang tendency ng pagiging makasalanan ng tao, mga kapatid. Hindi tayo papalapit, ang tao hindi papalapit sa Diyos. Ang tao ay papalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin na narito. Na mula sa ganoong kalagayan, ay nagkaroon tayo nilagyan tayo ng desire ng Diyos sa ating puso na magnais na hanapin ang Diyos. Hindi ba lahat, marahil lang narito, ay pwedeng makapagpatotoo sa pahayag na ito ni Pablo? Bago tayo sumampalataya sa Panginoong Yesus, walang sino man sa atin ang mayroong malalim na pagnanasang hanapin ng Diyos. And even up hanggang ngayon, actually struggling sa atin yun at challenge sa atin yun na araw-araw
kahit tayo mga mananampalataya na yung hanapin ng Diyos. Ang kaibahan nga lamang natin meron ngayon ay merong banal na espiritong nananahan sa atin na tumutulong sa atin at nagkukonvict sa atin, nagpapaalala sa atin ng kung ano ang dapat nating gawin. Hindi ba yan na isang bagay na kailangan dapat nating ipagpasalamat sa Diyos? Na kahit may mga panahong dumadating na nawawalan tayo ng gana sa Diyos dahil ang banal na Espiritu yung nananahan sa atin, hindi siya pumapayag na manatili tayong ganon. Grateful ba kayo sa Panginoon na hindi niya tayo pinapabayaan? Even doon sa moment na tayo ay nakakalimot sa Kanya, hindi niya tayo nililimot. Tayo na mga sumampalataya na sa Panginoong Hesus. Ulitin ko yung sinabi sa Efeso 2 verse 3. Dati tayo kabilang sa mga ito na muhay ayo sa pita ng laman, sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip, kaya sa ating likas sa kalagayan, kabilang tayo sa mga kinapupuotan ng Diyos. Aminin man natin o hindi, totoo ito sa atin at kahit sa ating mga mananampalataya. Yung makalamang bahagi ng ating pagkatao ay nagpupumiglas, nagpupumilit na lumabas, na gawin ang kang gusto. Hindi po ba? Kaya nga merong struggle tayo, sabi ni Jesus sa pagtuturo niya sa panalangin at paghihikayat sa kanyang mga alagad. Manalangin kayo para hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay willing, pero ang laman ay hindi. Ngayon tayo na kay Kristo na. Ang hikayat, paghihikayat sa atin ni Pablo at ng Biblia ay sikaping palaging manatiling nasa ilalim ng pangunguna ng Diyos. Minsan bang naisip niyo na at natanong, bakit ba pinuno ng Diyos ang Biblia ng kanyang mga utos, paalala, babala at gabay? Bakit ba ang Biblia, ang laman ng Biblia ay mga utos, mga paalala, mga babala, mga gabay? Bakit kailangan punuin ng Diyos ito ng ganoon? Dahil nga nawala sa tao ang mga espiritual na kakayanan ito na natural nung una sa Kanya, kinakailangan ng Diyos na tulungan ang tao na ma-acquire muli yon. At sa atin ng mga mananampalataya, ang tulong na ibinigay ng Diyos ay dalawa. Ang banal na Espiritu at ang kanyang salita. Pangatlo, ang kanyang iglesia. Sa Juan chapter 6 verse 44, mahalaga itong talatang ito sa ating pagbubulay sa ikatlong puntong ito. Gusto ko inyong buksan. Sa Juan chapter 6 verse 44, sabi dito, ito ay galing mismo sa Panginoong Yesus. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin sa siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Sa English, ang pagkasabi ganito, no man can come to me. Alam niyo po yung statement na no man can ay isang strong statement galing mismo sa ating Panginoong Hesus. No man can. Hindi nagsasabing mga lalaki lamang ha. Kasi sa original na kahulugan nun, sa original na wika, ang ibig sabihin nun ay humankind, yung man. Kaya lahat ng tao, ang sabi, no man can come to me. Yun ang nagpapahiwatig na walang sino man at walang sino mang tao ang may kakayanan na makalapit sa Diyos. Ang sabi ni Jesus, liban na lamang na ilapit siya ng Ama sa akin. Hindi ba ito isang napaka-bigat na statement na nagpapahiwatig ng amazing grace ng Diyos? Ano ang sabi ni Jesus? Walang sino man ang makalalapit sa akin, malibang ilapit siya ng Ama. Ano ang inapakita ng verse na yon? Dalawang inapakita ng verse na yon. Yung kawalang kakayanan na tao, at pangalawa, yung amazing grace ng Diyos.
na siyang umabot sa tao, na siyang tumulong sa tao. Kaya it's all about His grace, not our works. Kaya nga ina-acknowledge natin ang biyaya ng Diyos dahil nakakalapit lamang tayo sa Panginoon o makakalapit lamang ang tao sa Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos. At yan ay ang turo natin sa kaligtasan, na ang kaligtasan ay dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. At ito hindi dahil sa inyong mga gawa, kaya walang sino mang dapat magmalaki ng anuman. Efeso 2:8-9. Kaya kahit ang ating pagsampalataya sa ating na mga sumampalataya kay Jesus, kahit ang ating pagsampalataya ay dahil sa biyaya ng Diyos lamang. Sa mga susunod na mga mensahe, sa mga susunod na umaga, I believe na mas mabibigyang diin ang bagay pa na ito. Pero ang punto ay ito, dahil nawalan tayo ng espiritual na kakayanan, ang lahat ng bagay ngayon ay kailangan nating hingi sa Diyos at iasa sa Diyos. Kaya tayo sa ating mga panalangin, hindi nawawala, ewan ko sa inyong pananalangin, pero hindi nawawala sa ating pananalangin yung ang biyaya mo, Panginoon. Kasi ina-acknowledge natin na yung ating kawalang kakayanan at ang Diyos lamang ang makagagawa nun sa ating buhay at sa pamamagitan natin. Kaya tayo nabubuhay ngayon dahil sa biyaya ng Diyos at nang may buong pagtitiwala sa paggawa ng Diyos. No man can. Paano nakaka-strike sa inyo ang katotohanan yon? No man can come to me, sabi ni Jesus. Yung ba ay sumasapul ng pride ng tao? Yung ba ay sumasapul sa pangatwiran ng mga tao? No man can. Hindi si Pablo na ang nagsabi nun. Si Jesus na mismo ang nagsabi nun. No man can. Sa aking pagtatapos, gusto kong balikan yung sinabi ng Panginoon, sinabi ni Pablo, na bilang resulta ng pagbagsak ng tao sa kasalanan, ang sabi ni Pablo sa Efeso 2:3, tayo'y napailalim sa puot ng Diyos. Ang isa sa argument questions na nakapaloob sa Heidelberg Catechism ay ito, papahintulutan ba ng Diyos ang pagsuway at pagtalikod ng tao ng walang kaparusahan? Papahintulutan ba ng Diyos ang pagsuway at pagtalikod ng tao ng walang kaparusahan? Ang obvious na sagot ay hindi. Dahil lubos na nagagalit ang Diyos sa ating minanang kasalanan, pati na sa mga kasalanang patuloy nating ginagawa. Ilang beses ko na itong nabanggit sa mga nakalipas na buwan at linggo ng mga pag-aaral at pagtuturo. Pero uulitin ko uli ngayong umaga. Ang krus ay hindi naglalarawan ng dakilang pag-ibig ng Diyos lamang. Sa mahabang panahon ay yun lamang ang ating alam. Na ang inalarawan ng krus ay ang dakila at grabing pagmamahal ng Diyos. Totoo yun. Pero meron pang isang inalarawan ng krus. Inilalarawan din ng krus ang matinding puot ng Diyos laban sa kasalanan at makasalanan. Kaya sabi ni Pablo sa Roma 1:18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Sa krus, ibinuhos ng Diyos ang lahat ng kanyang galit sa kasalanan. Kaya nga sa buong panahon na si Jesus ay nagdadaan ng hirap na yon at naipako sa krus, ang Diyos Ama'y tahimik. Dahil kailangan niyang itahimik ang kanyang sarili at ibuhos naman ang galit sa kasalanan na si Jesus ang tatanggap ng lahat ng iyon para sa kaligtasan ng tao. Tayo ngayon ay narito at nagkakatipon at nakakaharap sa Diyos dahil doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus.
Dahil doon, nakakalapit na tayo ngayon sa Ama. Dahil doon, ibinabalik sa atin ngayon ng Diyos Ama ang mga nawalang spiritual na kakayanan sa atin. Kaya tayo nakakaugnay ngayon sa Ama, sa pananalangin, sa pagbuburi ng Kanyang salita, nakakausap natin ang Diyos. Naririnig natin ang Diyos. It's all about His works. It's all about His grace and mercy. Meron bang tao na makapagpapakalma sa galit ng Diyos? Meron bang tao ang kayang humarap sa Diyos na nag-aapoy ang galit laban sa kasalanan at makasalanan? Meron ba? Wala. Pero hinarap ni Jesus ng mag-isa yon para sa iyo, para sa atin, at sa lahat ng tao. Mga kapatid, hindi ba ito'y, saan tayo dinadala ng pag-aaral natin ngayong umaga? Ang sabi nila, ang impyerno ay lugar kung saan ang tao ay forever nang malayo sa Diyos. Totoo yun sa katotohanan, doon wala ng pag-asa ang tao para maranasan at matanggap ang habag at biyaya ng Diyos. Pero hindi totoong malayo ang Diyos sa impyerno. Dahil ang totoo, ang Diyos ay present sa impyerno. Ang present ay yung presensya ng puot ng Diyos at katarungan ng Diyos laban sa kasalanan. Na walang hanggan na tatanggapin at mararanasan pagdudusahan ng lahat ng makasalanan. Hindi nagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Saan tayo dinadala ng mga katotohanan ito, mga kapatid? Una, sa pag-unawa ng ating pagiging kawalang kakayanan at pag-asa. Na maunawaan natin how helpless we are, how hopeless we are sa ating likas na kalagayang makasalanan. Na anuman ang ating gawing pagsisikap para baguhin ang ating kapalaran, di kahit nga baguhin ang ating sarili, hindi natin kayang gawin. Sa mga susunod na umaga, i-discuss yun. Maliban na lamang kung tayo'y katagpuin ng Diyos at ilagay ng Diyos yung biyayang iyon sa tao para makasampalataya kay Kristo, magsisi at sumampalataya kay Kristo at sa Kanyang ginawa sa krus. Pangalawa, saan tayo dapat tinadala ng mga katotohanan ito? Para mas lumaki ang ating appreciation at pagpapasalamat sa Diyos. Pagka maliit lamang ang tingin natin sa kasalanan o sa ginawa ng kasalanan sa atin, maliit din lamang natin titingnan ang biyaya ng Diyos. Pero kapag mauunawaan natin kung gaano kalaki, katindi, kalubha, kagrabe ang ginawa ng kasalanan sa tao, and yet mula doon, iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Lalaki din naman ang ating appreciation at pasasalamat sa biyaya ng Diyos. Kaya kung gaano kalaki ang naiintindihan mo tungkol sa pagiging makasalanan mo, ganun din kalaki ang magiging pagtingin mo sa kadakilaan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos para sa iyo. Pero kung maliit lamang ang tingin mo sa kasalanan, maliit din lamang ang magiging tingin mo sa biyaya ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Roma 5:8. Mga kapatid, ngayong umaga, hindi ko alam kung saan kayo dinadala ng pagtuturong ito at ng pagbubulay na ito. Pero ito'y isang paalala, but at the same time, ay hamon sa bawat isa sa atin.
Ganito kalaki ang ginawa ni Jesus. Ganito katindi ang ating kalagayan. Ganito kalubha ang ating kalagayan. At ganito kalaki ang isinugal, isinakripisyo, ibinigay ng Diyos naman para sa atin. Ang totoo, wala tayong participation sa dalawang yon. Ano ang dapat mong gawin? Tayo ay babalik sa Diyos sa panalangin. Magpapasalamat sa Diyos. At ibibigay sa Diyos ang nauukol na pasasalamat sa pamamagitan ng ating mga labi, sa pamamagitan ng ating buhay, sa pamamagitan ng ating mga paglilingkod.